Ang Binance Future ay ang nangungunang platform para sa crypto derivatives. At ito po ay nag-announce ng malalaking pagbabago sa kanilang USD Margin Perpetual Contracts. At kabilang po rito sina Shiba Inu or SHIB, Cardano or ADA, Fluky Ino at Hedera or HBAR. Ang update na ito ay naglalaman po ng bagong leverage at margin tiers na nagbibigay daan sa mas flexible na trading strategies. Kasabay nito ang presyo ng mga nabanggit na cryptocurrencies ay patuloy na tumataas at nagpapalakas ng interest mula sa mga crypto traders. Kung ikaw ay nagtitrade ng futures o nagpaplanong sumabak sa leverage trading, ang mga pagbabagong ito ay mahalagang maunawaan po natin. Kaya paano ba makakaapekto ang leverage at margin updates sa ating trading experience? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Una ay ano nga ba ang leverage at saka margin updates na ito? Ayan, unahin nating pag-usapan or ipaliwanag ang mga bagong leverage at margin tiers. Ang leverage ay tumutukoy po ito sa dami ng posisyon. Yan, o dami ng mga trading positions na maaring i-open base sa ating kapital. Sa bagong update ni Binance, ang mga positions para sa ADA USDT contracts na mas mababa po sa $10,000 ay maaring gumamit ng leverage na 51 hanggang 75 times, kung saan ay merong itong 0.50% na maintenance margin. Pero kapag ang position po ay umabot sa $10,000 hanggang $50,000, ang leverage po ay bababa sa 26 to 46 times na may parehong margin rate. Kaparehong adjustments ang ginawa para kay SHIB USDT at iba pang assets tulad ni Bonk USDT, Peanut at Rinder. Layunin po ni Binance na magkaroon ng mas balancing risk environment para sa lahat ng traders, mula sa mga maliliit na position hanggang sa malalaking institutional trades. Ang mga traders na may existing position bago ang update ay hindi po maaapektuhan, ngunit dapat po nilang suriin ang bagong leverage tiers kung sakaling magbabalik silang magdagdag ng position. Ang ganito pong klaseng update ay nagpapakita ng pangako ni Binance na pagandahin ang stability at manageability ng trading risk. Ngayon ay paano po nakakaapekto ang update na ito sa mga crypto prices? Dahil sa announcement ni Binance, ang presyo po ng mga apektadong tokens ay nakaranas ng significant or matinding pagtaas sa kanilang presyo. Si Shiba Inu, ang presyo ni SHIB ay tumaas po ng 3% at ngayon ay nasa 40 digits 256. Sa loob po ng 24 oras, ang presyo ni SHIB ay nag-range mula po sa 40 digits 2415 hanggang 40 digits 2562. Ang patuloy po na interest ay nagtutulak ng mas mataas na volume at mas malaking demand para kay SHIB. At maliban kay Shiba Inu ay si Cardano. Si ADA naman ay nasa 0.74 or 74 cents. Tumaas din po siya ng 3% ngayong araw at 30% naman sa nakalipas na linggo. Ang solid performance po nito ay patuloy na nakakapukaw ng atensyon sa market. Sunod kay Cardano ay itong si HBAR or si Hedera. Ang HBAR naman ay umakyat ng 150% sa isang linggo, kung saan ngayon ay nasa presyong 0.13 or 13 cents. Ang matinding pagtaas na ito sa trading volume ni HBAR, kung saan ay 125% sa loob ng 24 oras, ay nagpapakita ng mataas na interest mula sa mga traders. Ang positive sentiment sa token ay pinapalakas ng balitang
pinapalakas po ng balitang posibleng ang SEC chairman na si Ginoong Brian Brooks, isang board member ng H-Bar Foundation. Ayan. Isa po siyang na-nominate po siya, o isa po siya sa mga pinagpipilian na posibleng ma-appoint bilang bagong US SEC chairman. At na-content po natin yan sa mga nakalipas na videos. At ang panghuli ay itong si Fluky Ino. Samantala si Fluky Ino ay tumaas naman po ng 30% nitong nakaraang linggo. Kasalukuyang nasa presyong 30 digits 2506 po siya. Bagamat bumaba po ang kanyang trading volume ng 38%, nananatiling bullish pa rin po ang sentiment nito dahil sa malaking marketing campaign ng team sa India. Kaya yan naman po yung pinagkakaabalahan ngayon ni Fluky Ino, yung kanyang marketing campaign sa bansang India. Ngayon ay ano naman po ang epekto ng update na ito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors. Ang update na ito ay nagbibigay po ng mas malaking flexibility sa paggamit ng leverage sa kanilang trades. Kung sanay ka sa risk management at may malalim na kaalaman sa technical analysis, ang bagong margin tiers ay nagbibigay daan sa mas creative at strategic trading. Halimbawa, maaari ka pong mag-open ng mas malaking position sa mababang kapital, ngunit kailangang handa ka rin sa mas mataas na potential losses kung mali ang iyong prediction. Para sa mga baguhan, ang leverage trading ay maaring maging kaakit-akit, ngunit dapat pong mag-ingat. Ang mas mataas na leverage ay nangangahulugang mas mabilis na kita, pero ganun din po kabilis ang pagkalugi. Kaya mahalagang maging disiplinado at magkaroon ng tamang risk management strategy. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang update na ito mula kay Binance ay isang malinaw na indikasyon ng patuloy na innovation sa crypto trading. Ang pagbibigay po ng mas maraming options para sa traders, lalo na ang mas flexible na leverage tiers, ay nagiging paraan upang mapanatiling competitive ang itong si Binance bilang nangungunang crypto exchange. Gayunpaman, nananatiling mahalaga ang edukasyon sa trading. Ang leverage ay isang makapangyarihang tool, pero hindi po ito para sa lahat. Para sa akin, ang pinakamahusay na paraan upang magtagumpay sa ganitong uri ng trading ay ang balanseng paggamit po ng kaalaman, disiplina at tamang risk management. Para sa Pinoy traders, ang ganitong klaseng oportunidad ay isang paraan upang mapalawak ang ating karanasan sa global market. Pero laging isaisip na mag-invest lamang ng kaya nating mawala. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.